kakilala isang OFW na pangalan ay Marvin Karaan. Hindi ko po siya ma-remember, Your Honor, pero kung makita ko siguro, baka makikilala ko po siya. Pwede ba natin siyang dito? Dito yung Marvin Karaan. Maybe we can instruct the COMSEC to... COMSEC, please administer the oath. Tambas na. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take this. Mr. Villaferte, kilala mo na siya? Namumukha niya na siya? Yes, Your Honor. Namumukha ko na siya. Hindi mo siya talagang kilala? Sandali lang po kasi siya sa polo. Ang nare-recall ko po sa kanya, lumapit siya sa akin. Gusto niyang tumira sa polo that time, kaya lang hindi po pwede. Because that time, napauwi na po namin yung mga ansuaye na nakatira doon. At sila na yung last na dapat tumira sa polo. At lahat, hindi na po pwedeng magtanggap ng mga male workers na pwedeng tumira sa polo. Pero ina-accommodate po namin siya, Your Honor. May mga pagkakataon ba na narinig mo, mausapan din na Villaferte at Rahim? Meron po. Ano? Yung gaya ng itong nasabi po niya nung sumama ka kay Ibrahim para ka magka-ticket. Narinig niya. Opo, yan. Ilang beses mong narinig na sinabihan ni Ginoong Villaferte si Michelle na sumama kay Ibrahim? Dalawang beses po. Dalawang beses. Opo. So, dahil sa dalas ng pagpanggit ni Ginoong Villaferte kay Michelle, maaari mo bang sabihin na parang binubugaw ni Ginoong Villaferte si Michelle Rubin? Lalaki sa lalaki po, parang gano'n na rin po. Isa sa mga pangkaraniwang ginagawa mo sa polo office ay paglilinis ng sasakyan ni Ginoong Villaferte. Tama po, yun. May natatanda ka bang pagkakataon na nabasa ng windshield ni Ginoong Villaferte, sasakyan ni Ginoong Villaferte? Opo. Meron ka bang natatanda ng pensya kung kailan nangyari yun? Hindi ko na pumunta pa doon. Kasi ang sinabi ni Michelle parang May 18 or May 19, hindi niya natatanda. Natatanda mo ba ng araw na yun? Kung anong oras dumating sa polo office si Mr. Villaferte? Mr. Villaferte po. Mr. Villaferte. Maaga po. Maaga siya. Anong oras sa maaga? Between 6:30 po to 8. Nandun si Michelle. Opo, magkasabay po sila ng makyat po. Maaari mo bang ilahan sa amin kung ano ang nasakser mo sa pagitan ng Villaferte? Opo. Bago po dumating si Sir Tony at si Michelle sa office po, dumating muna itong si Sir Rene at si Sir Sammy. Ako po yung napatutusan ni Sir Teka. Si Rene, yun yung parang sinasabi kanina? Nagbibigay ng pag-lingap Okay. form po. Sino naman tong isa? Si Sir Sammy po kasi Muslim interpreter po. Ako sa interpreter. Pero Filipino yan. Filipino po. Nung araw niyon dumating si Sir Rene, ako po yung napag-utusan na iligpit ko yung mga kinainan doon sa pantry, which is katabi po sa office ni Sir Tony po. Ano? Linisin ko daw po yung pantry na katabi sa office ni Sir Tony po. Kainan. Tapos? Kasi maraming mga pagkain na kalat doon at hindi nalinis po. Nung malilinis po ako, habang pinupulot ko po yung mga basura doon, nung ako'y nakasitlat sa loob sa office ni Sir Tony,
nakita ko siyang papunta po sa isang babae po. At biglang hinawakan ko yung kamay at hinalikan niya po itong babae. Nalikan ni Ginoong Villaverde si Michelle. Opo, Nakita mo? nakita ko po. Nasaan ka lang? Doon lang mismo sa, kasi transparent po yung salamin doon sa pantry ko. So, negosyoso ka? Trabaho pong Trabaho mo ka nasa isip ko po habang ako doon ako sa embassy, Apollo Office Riyadh, trabaho lang pong inatupag ko po. So nakita mo mismo si Ginoong Villaverde na pinagsasamantalahan si Michelle through a transparent window. Tama po ba? Opo, So ano pang ginagawa? Hinawakan, at hinalikan po sa pisngi po. tapos yun lang nakita mo o meron pa ba iba? Last ko pong nakita po napasok po sila sa isang malit na kwarto po, papuntang CR po. Hindi ko na makikita nung time na pumasok sila doon, hindi ko na po makikita. Gaano katagal sila lumabas? Siguro po mga 2 to 3 minutes po. Sandali lang. Sandali lang po. Nung napansin mo ba nung lumabas si Michelle, ano itsura niya? Balisado siya? O nininervyos? O nakangiti? Parang gano'n nga po, nininervyos po. Magulo ba buhok niya? O Hindi naman po. so nininervyos? So anong ginawa mo? Parang patak po siyang lumabas po sa kwarto. Hindi kayo nag-usap paglabas niyo? Hindi rin po. Hindi mo ba sinumbong yung nakita mo sa mga otoridad sa Polo Office? Hindi po. Bakit hindi mo sinumbong? Uli-ulitin po, Your Honor, kasi po ako po yung nandun para upang maglinis po, magtrabaho po sa Polo Office. So, Ginoong Villaverde ngayon at meron ng mismong saksi. At sinigundahan na. At yan, meron ng testigo o witness. Papatunay na talaga niya. O sinamantalahan. Pinapasinungalingan ko pa rin yan, Your Honor. Kasi wala kaming dalawa sa polo ng oras na yun, Your Honor. I stick to my previous statement. It's based on the logbook, Your Honor. Yes, Your Eh, Honor. sila na nga dalawa nagsasabi na nandun ka, dumating pa yung Rene, ano? Pangalan ng dalawa? Rinette, Mr. Sammy po. Mr. Rene at si Sabi. Sila rin. Nakita ba ng dalawa? Hindi. Ikaw I rin. don't think so po. Your Honor, may I request to subpoena the logbook so that we can see if this Mr. Sami and Mr. Rene is at the polo at that time, Your Honor. Where is the logbook located in Saudi? Yes, Your Honor.